Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Hindi ko na alam kung pang ilang battle na review ko na to ngayong araw. Basta marami na, nakarami na ako. So ayun, Da Vinci versus Marshall Bonifacio. Tangina, halos kaka-upload lang na itong battle na to. At men, tangina, ang classic lang kasi isang Marshall ang bumaba sa Motus, no? Although may battle si Marshall sa Rap Lines, which is hindi ko pa napapanood, hindi ko pa nare-review laban niya kay Trio. May nag-request na noon, pero soon guys, sa mga nagre-request noon, ila-line up ko yon, ililista ko yon, pero sa ngayon bigyan niyo muna ako ng time para ma-review yung mga gusto kong battle. So ayun, going back, Da Vinci, tangina, ito yung sunod, ito yung next battle niya after niyang I think matalo sa FRBL sa finals against sa Vicente. So expect natin na andun pa rin yung giggle ni Da Vinci, andun pa rin yung mindset na tangina, kailangan kong bumawi. Tapos biglang itatapat sa kanya Marshall, 'di ba? So mabigat na task, pero ito yung ito yung magiging sukatan din ni Da Vinci sa sarili niya kung gaano ba kalayo yung agwat ng isang Marshall sa kanya. So yun, tignan natin at sana makikita rin natin yung Marshall dito na tumutodo, 'di ba? So ayun, start tayo, pero bago tayo mag-start, bakit ganito putol yung natin? Ayusin ko lang guys bago tayo mag-start. Na-intriga ako. Tara mo, Moto lang Moto. Ayusin lang natin saglit. Rolling na tayo, rolling. Yan. Pwede na yan. Start tayo. So, ayun. Marshall Bonifacio versus Da Vinci at sa Motus. So, game. Let's go. Pinili niya mauna si Marshall Bonifacio. Unang banat para kay Marshall Bonifacio. Game. Fight, tahimik lang. Pakinggan natin. Motos game! Nung Renaissance period, Mo Tahimik lang. Pakinggan natin. Motus game, no? Motos game! Game. Nung Renaissance period, si Leonardo da Vinci, yung best at kanyang mga guhit iba. Yun ang panahon ng rebirth kung saan yung progreso sadyang napatuloy nila. Sa akin sira ang obra kung konseptong ganyan gustong Ang payat na ni Marshall, no? Ang payat na ni Marshall. ipinta. Kaya lang to rebirth ni Da Vinci. Kasi ponet na naman itong puking ina. Baka masira pa ang site kapag tong pupil napatay ko. Kung papalag at sasalag, dapat galawan niya pang daigo. Nanggigitaatang nag-aircon, parang ganti ang patay, no? Kailangan din ng tulak, kasalanan nga ni Zaito. Ang laro ko ay apoy, parang Tulak, Saito.
ayos yun, no? Kasi, di ba sa laban ni Mzite tsaka ni Marshall, may setup dun na tinulak ni Arik si Mzite para daw matuloy yung battle na to. Kailangan pang itulak ko ni Arik. Yun yung linya ni Zite, di ba? Tapos, nilaro ni Marshall sa Saito, sa Zito, 'di ba? Ang ganda nun. Although marami nang gumagamit ng Saito sa Zite na wordplay, pero ang ganda na ng pagkakabigkas pagkaka-deliver ni Da Vinci do ni Marshall doon, kasi may reference na ginamit which is yung laban nga nila sa Ahon 13. Ahon 13 yun, 'di ba? Kamanyakan pang pyro, bawat Zito. Tang nag-aircon, parang ganti ng patay, no? Ganti ng patay, yun. Kailangan din ng tulak. Doon nagsimula Doon nagsimula yung setup sa ganti ng patay, which is kanta ni Saito, 'di ba? Ni Saito. Sorry. Nangkikitatang nag-aircon, parang ganti ng patay, no? Kailangan din ng tulak, kasalanan nga ni Zito. Mga laro ko ay apoy, parang kamanyakan pang pyro. Bawat sulat parang Hyro. Glitch sa bandang Cairo, bawat punto multi pag trigo. Lahat tama kahit graphical pag typo. Kaya ka lang nandyan kasi wala akong pakibrad. Paparanas ko sa motos tong gawa kong kalidad. Gusto mo pustahan tayo, tataya ko ng sagad. Sino mag-wordplay na walang second meaning, talo agad. Stereotypical motos MC pare, ain't that fun? Fake angles, fake personals, fake ass guns. Kaya nalugi shot ni M-Site fucking lame whack bomb. Cause you be reppin' got bars and you ain't got none. Putang ina mo. Mag-isip ng wordplay, gagawa ng meaning, pipilit sa yung history. Ang resulta, pilit yung punches, puro chismis, baka tawid lang lyrically. Kahit mag-all out, di sapat. Kausap prelim C, kasi pag binubukas mo lahat, you just feel the tea. Mga gawa mo laging cap habang yung punches ko pang hats off. Mga gawa mo laging cap habang yung punches ko pang hats off. Pinaghirapan at inaral, estudyante to ng hard knocks. Walang palabas na chismis kung classic mga bars book. So listen when I speak, bitch, ibang klase to na start talk. Umasta ka mang angat at maghanap ka ng ambang. Nangangarap kang magpa-autograph, galawan na panggap. Sa sobrang galing ko, tinatanggap ng mga gods. At sa sobrang inconsistent, tinatapat sa mga wak. Anong Marshall magpapakita? Anong Marshall magpapakita? Baka yung classic na to. Para sa akin nga, mahina lahat ng dating ako. Huwag kang bilib sa iyong sarili dito, tangina mo. Kung naghanda ako ng maigi dito dahil sa'yo. Hindi ito pagbaba ng level. Huwag kang magkamali, bata. Biggie shot mo to, wasak sa dadamhing tama. There's levels to this shit! Ika'y nagtatai yata, bababa lang yung level kapag nagsasalita ka. Ang epektibo pa rin ni Marshall sa pit style, no? Sa small room. Tanginang yan. Ulitin natin yung buong round ni Marshall, guys. Okay lang. Ang sarap ulitin ng round ni Marshall, men. Ang ganda ng mga, ang ganda ng concept. Ganda ng concept, ang ganda nung kung paano niya pinagdugtong-dugtong yon, kung paano niya sineset up yung mga ganitong punchline. Yung technicalities ni Marshall, sobrang epektibo dito sa small room, sa pit style. Yung mga room shaker na punchline, ibang klase yun. Yung ender na bababa lang yung level pag nagsasalita ka. Ano pa? Na starstruck ako dun sa ginawa ni Marshall, kasi hindi ko ina-expect na ganito kalakas yung ibabato niya dito sa, syempre, underground. Yung iba kasi, 'di ba, hindi na naghahanda, nag-freestyle na lang kung meron man. Mga keywords na lang yung hinahanda, tapos papasukan na ng ibang linya. Pero tangina, respeto ang tawag diyan. Ganyan ka responsible si Marshall, 'di ba? So ayun. Ano pa masasabi ko? Tangina, napawaw lang ako eh. Gusto ko lang talaga ulitin yung buong round ni Marshall eh. Kung mahaba lang yung oras natin, gusto ko siyang ulitin, 'di ba?
Pero siguro, off-cam, panoorin natin siya ulit. Kung may time pa ako. Diba? Ito lang talaga kasi yung time ko para makapanood ng battle rap eh. So, sayang talaga. Hindi ako makasingit sa opisina manood eh kasi walang signal doon. Nakaka-bad trip. Pero ayun, going back, ang solid ng performance ni Marshall dito. Ang ganda nung kung paano niya naisip yung ganong concept. Tapos, talaga eh. Punto per punto talaga eh. Technicalities, yung mga wordplay, saito, tas yung reference na tulak. Ganda yun. So, tignan natin kung ano yung papakita ni Da Vinci sa sa round na to. Kung paano niya tatapatan yon. Pag nagsasalita daw ako, nag-a-assume siya na pala rin. Check. Tinatapat lang daw ako sa mga kaya ka pala tinapat Note sa sa akin. akin. Oh, mga ganun ka. Gusto mo bugbugin to? Sa ito, tinulak hawakan ko, suntukin mo. Siunahan ko na! Hoy! Tututok mo yung mic, ha? Game! Siya ay Bisaya! Pero hindi daw siya DDS. Nakakabilib ka, gago. Hindi naging hadlang pagiging Bisaya mo para maging normal na tao. Pero sa mata nila, yan ay malabo. Di ka natanggap sa inyong baryo. At sa kamay ng DDS, itinakwil ka ng Cebuano. Bring him home! Siya si Marshall Bonifacio. Siya yung future sak maestro pero daw siya ay much better. King ina, sobra mong clever. Sinusundan niya pak nung Hansel na para kang si Gretel. Pero bobo mo Okay. sir. Feeling ninja sa battle pero agad ko ring nasuri. Nagpapakabara ko tong si brother sa heavyweight na title. Ako si Tyson Fury. Oh, humina na ata taga-motos. Di niya yung nahuli. Merong Rouser, Ninja, Barako, pati Fury. Ni-reference ko lang kay Buddy. Di naaabot pa ng round 3. Pagka-chin tinutukoy ni Sak Maestro na wasak na Kawasaki. Napag-iwanan ka na Bonifacio. Ayos yun. Hindi ko na napansin yun kung di niya bin-breakdown. Fury, Rouser. Ayos na reference yun, Da Vinci. Ang ganda nun. Merong Rouser, Ninja, Barako, pati Fury. Ni-reference ko lang kay Buddy. Di naaabot pa ng round 3. Pagka-chin tinutukoy ni Sak Maestro Ganda na nun. wasak niyang Kawasaki. Yeah, Napag-iwanan solid. ka na Bonifacio. Humihina na sa battle ang puki ng ina. Huwag ka nang nagbibida. Nakakatawang Marshall pangalan mo pero di ka na amplifier sa iba. Tas kung kay MP3, nag-choke to. Eh paano pa ako bibilib sa'yo, gago? Kung pinaikot-ikot ka na sa gubat, di mo pa rin nakabisado, ulul. Wala kang bilang. Isa ka lang bitch na papansin. Snitch na pamangkin. After all that, hindi ka naging old god. Israel ka pa man din. Kasi isa kang harang sa daanan. Kaya wag mo akong babrasuhin. Kaya tong bullying Israel ay tsaksaga sa aabutin. Mas magaling ka sa akin noon, bago dumayo sa kamay nilaan, na yung dating rising star ay madaling nabantilawan. Na biktima ng katakawan. Naging tanga na kadalaban. Kaya anong Marshall? Baka the Martian kasi nga napag-iwanan. Naging tanga na kadalaban. Naging dakilang carbon G. Kaya tong Israel mabayo, dapat na mabiopsy. Ano, old god ka? Hindi. Ito nakatakda na prophecy. Hindi galing sa ever-ready matatanggap mong battery. Kung yung Israel ay promised land, well, seize every moment. Kung ikay promised land, ito promised brag. Promises are meant to be broken. Time, pakalawang banat, Marshall. Okay. In general, malakas yung round 1 ni Da Vinci, pero sa tingin ko hindi siya enough para makuha itong unang ikot. Kay Marshall kasi, breakdown natin yung kay Marshall. Yung kay Marshall kasi, yung mga punto niya, kalat. 'Di ba? Ang dami niyang mga reference na ginamit, tapos yung punto, mabibigat,
Tsaka impactful din yung dating. Kumbaga madiin kung paano niya i-deliver yung mga lines na yun. Sobrang diin. At sobrang epektibo pa rin ni Marshall sa ganitong style, sabi ko nga. Which is, para sa akin, advantage yon ng mga MC dito sa underground dapat mas effective sila dito kasi syempre mas sanay sila dito, 'di ba? Pero anong nangyari, hindi nagpa mama si Marshall dito na andun pa rin yung pride niya, no? Standing tall pa rin na kahit matagal na ako bumabattle sa big stage, dito ako nagsimula, akin pa rin to. Parang ganun yung body language ni Marshall 'di ba? Kaya kahit mga simpleng linya lang, 'di ba? Pero sobrang epektibo, sobrang impactful nun. Kay Da Vinci naman, maganda yung round 1. Hindi natin pwedeng ipagkaila, hindi natin pwedeng i-disregard yung ganong sulat ni Da Vinci. Pero sa tingin ko, hindi siya enough para mabigay natin sa kanya yung round na yun. Okay? Sana maintindihan ni Da Vinci yun. Tangina, 10:8. Malayo 10:8. Mas sunod-sunod yung mga punchline ni Marshall. Sunod-sunod yung impact nun, mabibigat. Unlike kay Da Vinci, may mga setup na hindi nagpe-pay off, tapos laland ulit, tapos hindi ulit mag-pay off. Alam mo yun, yung salitan. So, para sa akin, Marshall yun, 10:8. Round 2. Tangina, galing ako daw ay isang Martian, sabi niya sa kanyang bars. Sabi ko nga nung round 1, puro ka chismis kay Mars. Yo! Alam niyo bang ilang round yung magagawa dahil lang sa dala niyang pangalan? At ako'y nagulat na wala pa siyang kalaban na ginamit yan ng sagaran. Baka wala silang alam tungkol kay Da Vinci at tinamad na pag-aralan. Pero dami nilang alam tungkol kay Da Vinci kaya yung gamit personalan. Kaya pala siya General Luna, di siya gusto ng kampi niya. At di magiging one kasi bugok kung magpinta. As Antonio kasi sa movie, nakasunod ang tangina, maging kapatid, di magampanan sa kagustuhang magbida. Kasi pag tropa ang kalaban, malahudas kapag benga. Laglagan ng kasalo para lamang makabenta. Da Vinci yung Last Supper, self-portrait ba yung tema? At ikaw mismo yung traidor na kasama sa lamesa. Ang alam mo lang sa Mona Lisa, walang kilay. Tatanga-tanga. Yung titing niya sumusunod, mapasang ka pa. Sa dami mong tinablang kaibigan, ito yung katawa-tawa. Mabuti pa Mona Lisa, matitingnan sila ng mata sa mata. Kaya body bag pag tropa kalaban at pag ganon, pansin ko bro, parehong angles lang yung gamit ng mga amigo mo. Pinag-uusapan kanila ang mabaon naging gusto. Si Da Vinci ang Vitruvian man, nakakahon sa sirkulo. Nakakahon sa sirkulo. Itong angulo na gamit na ng 28 times. Nananatiling epektibo kasi bitch it ain't lies. Mga obra ni Da Vinci sa iyong buhay ang relate by kasi gawa ko work of art and that imitates life. Rapper na gustong mag-exhibit sa akin ka masasapawan, magiging rapper na exhibit, rekta X sa pangalan, ang resulta kamatayan, taxidermy babagayan, pagkatapos nitong hayop ka, wala ka ng galawan. Never ka pang naging pronta at sagig pa kantahin. Forever back up ng parokya kasi Vinci ka mamen. Ako, Michelangelo magporma parang sistin ng dating. Pag-usapan na ay obra sa akin titingalain. Kung ako'y obra ni Da Vinci, Salvator Mundi ang fitting. At para yan sa nanonood sa YouTube, kayo na bahala sa meaning. Wala akong mahihita sa labang to kahit na di niya aminin. Kaya kung ito ang aking magnum opus, ginawa ko ng para sa sining. Grabe yung technical ni Marshall. Nakakagulat yung performance ni Marshall dito, guys. Whew. Okay. Proceed muna tayo sa round 2 ni Da Vinci. Hindi ko pa ma-digest yung round 1, I mean yung round 2 ni Marshall. Mas na-digest ko kaagad yung round 1 niya . Pagdating sa round 2, medyo nahirapan akong i-digest yun kasi para sa akin, mas technical siya dito. Tapos,
Mas technical. Basta mas technical siya dito. May mga lines siya na hindi abot sa pangunawa ko eh. 'Di ba? Pero solido yung yung Da Vinci, Michelangelo, yung walang kilay, solid yun. Pero yung ibang mga reference ni Martial na ginamit is hindi ko pa ma-digest, kaya proceed muna tayo. To be honest yun giging honest ako sa inyo. Da Vinci, pakinggan muna natin yung round 2 niya. Ginawa ng para sa sining. Sining. Ginawa ng para sa sining. Tinutukan nyo na. Nanonood at nag-relax na nga lang yung nanonood, oh. Inutusan mo pa. Yun na yun. Buong rounds mo, puro taglish. Kaya paano ka naging makata? Nakakatawang ikaw si Bonifacio, pero ginagamit itong gago ay lingwahe ng banyaga. Di nakakatalino ang bigkas. Alam ko punto mo tangarin. Tsak nahuli to sa akin. Dinadaan lang sa Ingles para lang magtunog malalim. Kasi ano bang malakas na linya na ito? Yung the gods must be crazy? Yan ay agad ko ring nahuli. Di ba ganito yon? Cokes falling from the sky like the gods must be crazy. Round 3 ni Bender dun kay Tumi. Parehong battle kung... Oh, diba mo, nagre-react? Alam niya eh. Parehong battle kung saan in-expose ka nun ni Tats dun sa far side. Bibigyan kita ng fat lip. Yung galaw mo, di banayad. Ano itatanggi mo? Coincidence lang? Pues dyan ka nga sumayad. Nawala lang yung Tats, poking ina ka, nagko-cover up ka kagad. Nice. Pagtanakaw Ganda yung lang. galawan. Na-deliver niya ng convincing yon. Na-deliver niya yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. Sa mga sa mga battles na na-review ko, especially ito lang nung tournament lang ng bar game, marami kasi silang ginagamit na doon na references na hindi masyadong aware yung mga tao. Especially ako, pag narinig ko yung ganong reference, hindi ko siya kaagad na na-digest. So, ibig sabihin, doon sa bar game, doon tayo mag-focus tayo doon sa yun yung reference na sinasabi ko. Hindi nila na-deliver sa atin ng maayos, ng convincing. Yung mga battle na pinagkuhaan nila na linya ng ganito, yung ganap ng ganyan, 'di ba? Hindi na-deliver na maayos. Yung kay Da Vinci, aaminin ko, hindi rin ako aware dun sa battle na sinasabi niya. Kasi I think URL or basta sa ibang bansa na battle rap, hindi ako nanonood nun. KOTD, URL, hindi ako nanonood nun. Alam ko lang sila, pero hindi ako nanonood nun. Pero ang nangyari, na-deliver ni Da Vinci ng convincing yon. Tapos nakapag-add pa siya ng nakapag-adlib pa siya dahil nag-react si Martial. Kaya pasok talaga. 'Di ba? So props kay Da Vinci doon, ang ganda nung delivery kasi for me na talaga na feel ko 'yon na convincing yung na 'yon, yung linya na 'yon. Kaya props doon. Lang, pues dyan ka nga sumayad. Nawala lang yung Tats, poking ina ka, nagko-cover up ka kagad. Magdanakaw yung galawan. Desperado king ina para manalo sa kalaban. Di ka uubra sa bayan. Di naman Pinoy si Bender Marshall, ba't palagi mong ninanakawan? Marami pa tong ninakaw sa foreign leagues. At di na para i-disclose. Sapat nang siya si Apo Wang O tatun sa Tats na expose na. Pero wala sa kanya yon. Sanay na tong attention seeker na to. Saka truth killer na ko. Kaya pala nawawala yung Tats. Makapal masyado tong concealer na to. Kasi Okay, nice, ganda nun. naging flop. Tong puro boka. Siya'y sumosobra. Well, dude, it's over. Nawala pagiging big star na parang supernova. Kasi ako lang ba makikinabang? Kanyang rimat tugon. Magaling lang sa umpisa itong bitch na supot. Hindi ito passing of the torch yung nagniningas kugon. Ako'y hindi napikon. Kung ang guhit ng tadhana ay masakit na magbiro. Kung ini-spoil ka lagi ni Arik para hindi ka malito. Siya ay pinalaki nyo. Binusog nyo lagi ng papuri kaya hindi na nagtino. Na binigay sa'yo lahat ng tsansa. Miski yung tsansang mabigo, wala kang bilang. Isa ka lang spoiled brat. Kaya lame mga katamo. Tinapat tong di marunong sumugal, pues sanay itong patipato. Kaya di lang bugbog,
kundi patay, 45 sa kaliwa ko. Di lang to basta spoon feeding, lalamunin pati plato. Kasi dalawang versyon daw ang istorya. Well, best to know me. Paano nag-end yung story? Yung sayo ay naging chismis sa aking testimony. Kasi the truth is like a blade and I steer through. Mas makikita mo the truth when I pierce you. Oo, kutsilyo sa tadyang at di mo maiiwasan. Parang injured LA Lakers sa ribs ka maiiwanan. Kaya sige, rounds mo na, Marshall. Pakita mo lahat ng cards na dinisenyo mo para sa akin. Pakinggan natin lahat ng bars kung kani-kaninong MC manggagaling. Tangina. Dikit yung round 2. Pero sabi ng puso't isip ko, Da Vinci yun. Diba? So, ayun, bago tayo mag-start sa round 1, I mean sa round 2, nabanggit ko sa inyo na masyadong hindi abot yung iba. Aminado naman ako eh. Aminado ako, guys. Honest naman ako palagi magbigay ng ganitong opinion eh. So, to be honest, yung ibang references ni Marshall, yung ibang mga ginamit niya na angulo is sobrang na yun, sobrang layo na nun sa pangunawa ko. Hindi ko na magets yung iba. Pero alam ko na maganda niya na i-deliver yun, maganda niya na i-set up yun, pero ang question lang is hindi ko maramdaman yung punchline doon, yung haymaker doon. So sa mga battle rapper, sa mga MC na enjoy yung round 2, props sa inyo. Pero para sa akin, I'll go with Da Vinci dito sa round 2. Mas yung technicalities kasi ni Marshall, kitang-kita eh, litaw na litaw dun sa round 2 performance niya. Unlike sa round 1 na yes, oo, technical pa rin, pero mas absorbable yun eh. Mas mabilis siyang ma-digest, mas mabilis siyang ma-absorb, kaya mararamdaman mo kagad yung effectivity ng punchline at yung bigat ng impact ng linya. Yun yung story ng rounds 1 and 2. Yung round 2 kasi andun pa rin yung technicalities at ayun yung lumitaw talaga, pero hindi ko maramdaman yung impact eh ng punchline kasi nga yung mga ginamit na reference ni Marshall is hindi ko at some point may mga iba na hindi o may mga iba na hindi, 'di ba? So hindi siya ganoon sa akin, ka-impactful sa akin. Kay Da Vinci, ang dami niyang references dito na para sa akin enough naman para malagpasan ni Da Vinci yung ganitong performance ni Marshall, 'di ba? So nagustuhan ko yung mga ginamit niyang references, yung mga punto kung paano niya bin-breakdown kung paano niya na-deliver yung ganung mga lines, especially the reference about the foreign league, kung paano niya na-deliver yun, tas yung ad-lib na nag-react, alam niya, ang ganda nun eh, kumagat si Marshall sa ganun eh. So ang talino lang ni Da Vinci doon na singitan niya ng ad-lib or freestyle, 'di ba? So, ayun, mas mabilis ma-absorb yung round 2 ni Da Vinci, mas mabilis mas mabilis kong nararamdaman yung punchline noon, yung impact noon, kaya para sa akin ibibigay ko yun sa kanya. So 10-8 sa round 1, bibigyan ko ng 9-8 to sa round 2 in favor of Da Vinci. So that's 17 points versus 18 points, up by 1 point si Marshall, pero sa per round tabla. Round 3 deciding, pakinggan natin. 2-0. Tanga na tawa ako ng tawa dun sa laban niya kay Katana. Kitang-kita yung pagawak ng tangang to. Sabi niya kay Aling Lali, Mama, successful yung anak mo. Okay. Sa lahat ng Bisaya dyan, gusto ko lang na alam nyo, tangina mga Tagalog to, pag successful yung itsura, ganito.
Remind lang kita, kaya ka nag-aircon kasi sa pagsisiman, gumuho ang hangarin. At di ka makapag-flip top kasi laro mo alanganin. Bagsak din sa barko, mga pakul mo na gawain, di mo maabot yung lalim. Ngayon, puro ka pa hangin. Flip top dreams mo ay bagsak sa sobrang pangit ng tugmaan. Kaya dito ay palpak kasi nga battle rap usapan. Magastos, mamigo! Pero kahit pagbayaran, wag kang mayabang, nakadiskwento ka, handicap tong laban. Nakadiskwento ka, handicap tong laban. Shit! Kasi nga battle rap usapan, magastos, mamigo! Pero kahit pagbayaran, wag kang mayabang, nakadiskwento ka, handicap tong laban. Tang inang bigot nun. Paano ka Tondo represent kung sa eksena doon ay OP? Walang alamat sa corner, walang respect ang mga OG, walang tropa na lihiti mo to help you get a trophy. You call Tondo your home but you can never be a homie. Mismong champion ng Tondo ang siyang pruweba na mabisa. Ni-review battle mo ni Katana kung saan rekta kang nahiwa. Si Pistol na nagsabing walang kwenta at mahina pero bagay ka sa pistok, sa gyera walang tira. Kung magaling ka talaga, isasama ka ng great sa lamesa. Kung nagabayan ka ng tama, wala kang hate sa sistema. Wala kang pagkakaibigang sisirain, kakachase mo ng pera, at wala kang seatbelt na nanakawin kasi safe ang karera. Putang ina. What? Yeah! Sabi mo kay Kiluwa, di siya makapag-flip top dahil sa tulay niyang nasunog. Ikaw nga sadyang di magaling kaya dapat kang mahulog. Presensya ko patunay na lampasan mga pagsubok. Ang tulay ko lang ay husay, di mo kaya kong matupok. Gets ko, questionabling legasiya Tang, kasi na momentum na nagtatalo. nyo. Pero may mga legasiya kumukonsumo sa aking bawat bato. Iyabang mo kay Aling Lali yung tapatan na to, pinaka-success mo sa karera ang makalaban ako. Putang ina mo, Marshall. Walang galing! Walang galing! Walang galing pero sabik ay nasabik agad ng gago. Sibak sa paghangin parang mali kanyang trabaho. Madali siyang nagapiyat na aliw ang mga tao kasi God must be crazy! Baka nababaliw na nga ako. Tang inang yan. Naghalimaw ang Marshall B. Alimaw yun, puta. Final form bigla sa round 3, no? Tangina, may masasabi ba tayo doon? Proceed tayo sa round 3 Da Vinci. Game. Sabi niya sa laban nila ni M-Site, pag nagkalaban daw siya sa Motus, hindi siya sisipot. Oo, yun nga eh. Alam mo, gusto ko na nga lang din mag-PM kay M-Site eh. Kung anong plano sa'yo, naisip ko na rin, magkabit na lang kaya ako ng aircon sa araw na to. Pero hindi. Alam kong di mo gagawin yan. Kasi need ito ni brother. Dahil nagpapapansin yan kay Arik para mabigyan ulit ng battle, di ba? Pero bakit dito sa Motus? Kasi mas trip mo yung advantage, mas inaabot mo yung carnage. Dito mo piniling lumapag dahil alam mo dito mas may challenge. Pero kung bakit dito, ang sisihin mo, si Enigma. Yung ibang MC, pinagwa 1 minutes lang, ikaw pinababa ka sa ibang liga. Okay. Kasi nag-i-scout ka ba ng mga bago? Ulul. Nagtitingin ka lang ng bagong magagatasan. Hindi ka nagbibigay ng tsansa, naghahanap ka lang ng bagong mayayabangan. Kasi ano nga bang dahilan? Punto rin yan, Gusto ko lamang na malaman. Dahil ang tunay na malakas, walang kailangang patunayan. Gusto Okay. sa yung tenga. Total sa bars na lululong. Dahil wala rin namang silbi yung hearing. Kung wala rin namang nakukulong. Gets? Yeah. Kasi marami pa akong bagay na di mo kayang gawin. At respetuhin mo yung taong hindi mo kayang maging. Oo, walang malaking nakakapuwing. Dahil wala namang nagbago. At ang apoy na maliit nakakatupok ng palasyo. Hindi ka old god. Kilala ka lang. Huwag mo nga harangan yung pinto. Dahil hindi lahat ng kumikinang sa putik ay ginto. Alam kong nasa Diyos ang awa. Yan ay klaro gago.
At kung nasa tao ang gawa, mas matakot ka na lang sa ano bang magagawa ko. Hindi ito redemption arc. Saluhin mo tong worst shit. Hindi ito heel turn. Ito ay heel song. Tanggapin mo yung worship. Kasi hindi inaabangan sa laban. Walang naghahanap sa tarantado na to. Kasi babaon ka sa kagubatan. Nang maranasan mo naman ang may naghahanap sa'yo, nagaring bakal sa lieg. Tatabingan ng kurtina. Hahanap-hanapin ka na ulit parang nawawalang hustisya. Kaya patawad Diyos Ama sa nagawa ko sa kalaban. Sa brutal kong pagpatay na kailangan niyong malaman. Ako'y lubos na nagsisisi sa nagawa kong kasalanan. Na, fuck the gods! Wala akong Diyos na pinapaniwalaan. Kaya tapos na akong magpinta. Hindi! Sadyang mahina yung kalaban. Hindi nagtagumpay si Bonifacio. Alipin pa rin tayo sa sarili nating bayan. Kasi yung matchup niya, ang bobo! Pero di na para itulak pa ako ng ulo nitong liga. Sapat ka na para, sapat nang ikaw yung nagtulak sa akin papalapit dun kay Anima. Round 3, Marshall yun. 10-8. Yun lang, ganun lang kasimple. Round 2, props kay Da Vinci. Ibibigay ko yun sa kanya. Mas nagustuhan ko yun kung paano niya pinroject yun. Mas nagustuhan ko kung paano niya ilatag yun para kay Marshall. Maintindihan ko rin kung lahat ng mga judges dito is binigay kay Marshall yung buong battle. Yung buong battle ng 3-0. Maintindihan ko yun kasi syempre mga battle MC sila, mas maintindihan nila yung mga ganong reference na ginamit ni Marshall, especially the round 2. Pero as fan ng battle rap, para sa akin 1 and 3 yun yung pinaka malalakas na rounds ni Marshall. Yung round 2 lang yung para sa akin lumaylay na konti. Tapos yung round 2 naman ni Da Vinci, yun din yung pinakamalakas niya na round. Kaya, ayun, para sa akin, Da Vinci yung round 2. So, yun, round 3, strongest rounds at all ni Marshall. Kay Da Vinci naman, pumantay sa sa round 1 performance, ganun lang. So, yun, hindi ko na rin patatagalin. Tangina. 28 points for Marshall. 10-8-10, that's 28 points for Marshall. Kay Da Vinci naman, meron siyang 8, 9, and 8, 16, 25. So, 28 to 25. 1 and 3 para sa akin, Marshall yun. Round 2, Da Vinci. Kung nagustuhan nyo, magiging pa kayo smart. Papairam ng kayo nyo palagi. Maraming salamat sa pagtunay finals na to. Sa mga sotok, kahit labas yung siko ko. Maraming salamat. Kahit labas yung siko ko. Pero yun, maraming salamat. Pero boto ng Urado, 3-0. 3-0. Para kay Marshall Bonifacio. Yo, gusto ko lang shoutout si Da Vinci. Solid. Shoutout sa The Turf. Rest in peace kay Omar Jabbar. Hustisya para sa Cebu at sa lahat ng place sa Pilipinas na nasalanta. Grabe yung panggagago natin. Tuloy natin yung laban. Peace. Yo, Da Vinci, yun nga, kung meron kayong lead sa Aircon, Cool Hub. Tas shoutout sa MMXNN, PM kayo sa page nila at sobrang lakas ng Marshall Bonifacio. Masaya ako dun sa ganung performance niya. Thank you. Wala ng judges. Nagantay pa naman ako. Nagantay ako ng judges, gag. Wala pala. Okay. So yun lang, 3-0 para kay Marshall, pero para sa akin, yung opinion ng mga judges, yun yung gusto kong mapakinggan sana kung nagbigay ba sila ng round kay Da Vinci. Pero since wala, ito yung magiging ito yung magiging basis nyo. Round 2 para sa akin, Da Vinci yun. So shoutout kay Da Vinci. Solid ka, pero masyado lang malayo yung agwat ng 1 and 3, especially Marshall yung kalaban, 'di ba? Pero yun. Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.